Matapos ang pakikipagpulong ni Pangulong Noynoy Aquino sa ilang kongresista sa Malacanang kahapon, naiakyat na sa period of amendments ang kontrobersyal na reproductive health bill. Ngunit sa kabila ng halos 6 na oras na pagtalakay, hindi pa rin napagbotohan kung ipapasa ang panukala. May news to go si Jamie Santos. Sumailalim na nga sa period of amendments ang kontrobersyal na reproductive health bill. Bawat linya nito ay inusisa na magkontra sa panukala. Hanggang sa matapos ang sesyon, nasa ikalawa pa lang ng 27 pahinang panukala ang natalakay. Kabilang na sa pinagbotohan ang paglimita lang ng RH bill sa mga kasal na pero ibinasura ito sa botohan. Bawat babaguhing probisyon, pinagbotohan sa pamamagitan ng viva voce o palakasan ng boses, gayunman hindi agad nakapagsimula ang proseso dahil sa pagharang na magkontra RH bill. Kahit kasi ipinatigil ng panahon para sa privilege speech ng mga kongresista, hiniling pa rin ni Palawan Representative Dennis Socrates na payagan siyang ihayag ang pagtutol sa panukala sa loob ng 10 minuto. The fact that the appeal of this representation was unceremoniously disregarded constitutes a violation not only of our rules but also of constitutional due process. Ang kapwa kontra sa RH bill na si Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez, hiniling pang pagbotohan kung papayagan si Socrates magsalita. Pero hindi ito umubra sa botong 99-91 at isang abstention. Iginit din ni Cebu Representative Pablo Garcia na hindi dumaan sa proseso ang pagkakaroon ng substitute bill. It is important, it's imperative that in this bill we do everything right. Right by the Constitution and right by our rules. Pero kung may hindi naging problema, yan ay ang quorum. Matapos pulungin ng presidente sa Malacanang ang ilang kongresista. Gayunman nilinaw ng palasyo na wala ro derechahang utos ang Pangulo sa mga kongresista na ipasa o hindi ang panukala. Gayunman para sa may akda ng panukala ni si Representative Edsel Lagman. Although he did not tell or ask the members of the House to vote categorically for the measure, he unequivocally and repeatedly said that if he had a choice, if he could cast a vote, he will vote for the RH bill. And that is a clear statement of endorsement coming from the President. Habang nagtatalo ang mga kongresista, nagsindi naman ng mga lantern ng ilang sumusuporta sa RH bill sa Quezon Memorial Circle sa saliw ng mga kantang pamasko. Jamie Santos, GMA News.